no, so ngayon no, dahil nga sa kahirapan no, na nangyayari dito sa atin no, na encounter or naranasan natin dito sa ating mundo no, ang mga tao kasi kahit paano na masama yung mga gawain na yan, masama yung trabaho na yan, is pinapasok pa rin ng tao para lamang sila ay mabuhay. Sa madaling salita is kumbaga binibinta na nila yung kaluluwa nila kay Satanas para lang kumita at mabubuhay lang sila dito sa mundong ito para makasurvive lamang, kahit na no, na ang kapalit nito ay ang kabayaran nito or kapalit nito ay yung kaluluwa nila no. Marami ding mga negosyo no, na tinatayo na bawat tao no, na hindi naman maganda or ito rin yung nagkukos or dahilan kung bakit ang isang tao ay napatungo sa impyerno. Maraming mga tao na binibinta kanilang kaluluwa para lamang sa sandaling aliw or sa mga pira no. Pinapasok nila ito, hindi ko alam kung bakit nila ginagawa ito, dahil nga sa easy money or sa para lamang mabuhay or para makasurvive. Ayaw nilang pasukin yung mga trabahong marangal para lamang sana no, na kahit pang survive lamang dito sa ating mundo, kasi mas gusto nila minsan is yung magmadalian na pira, pero yung kapalit nito is kaluluwa nila na pagdating ng araw. So sana hindi ito mangyayari dapat sa bawat tao no. Marami ding mga tao dito, marami ding mga gawain dito sa mundong ito no, na kung hindi mo napapansin no, na yung ginagawa nila ito yung kumbaga nililigaw nila yung isipan ng bawat tao or nililigaw nila yung mga tao para lamang susunod sa maling landas no, about sa entertainment no. So mag-ingat po kayo sa mga bagay nito, kasi hindi po lahat ng mga trabaho or mga bagay na pagkikitaan mo ay marangal no, sa harapan ng Panginoon, kahit paligal ito sa tao no. Maraming mga bagay diyan no, na illegal no, legal sa ating gobyerno o legal sa tao, pero sa harapan ng ating Panginoon is kasamaan no, kasamaan. So imulat niyo po yung mata niyo, kasi lahat po ng katotohanan nandito po sa kasulatan o sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, ang Biblia. Ito po yung binibigay sa atin ng Panginoon at siyang mag-iilaw sa atin, kasi ang ating Panginoong Jesucristo is siyang ilaw sa ating mundo. Kung ang Panginoong Jesucristo ay nandito sa atin, at tayo po ay maliwanagan no, maliwanagan po tayo. Pero kung ang Panginoong Jesucristo wala po sa atin, nanatili tayo sa kadiliman. Kung ang mga bagay na iniisip natin ay tama, yung mga bagay natin iniisip natin legal or tama, pero sa harapan pala ng Panginoon ay masama, tayo po ay nananatili sa kadiliman no. Kahit pa iniisip mo no, na mamuhay ako sa liwanag, kahit pa iniisip mo yan, pero hindi mo alam no, sa paningin ng ating Panginoon ay andyan ka sa kadiliman. So maraming mga bagay na ganyan no, maraming mga tao no, na nag-expect na sa mga kanilang mga ginagawa ay okay, maganda, at wala silang tinatapakan or hindi legal or hindi illegal or hindi masama sa paningin ng Panginoon no. Marami diyan mga negosyo, mga entertainment no, marami no. So dapat ito yung dapat ingatan, kasi marami ding mga preacher no, na dapat yung iwasan no, na kunwari nagsasalita na nagpi-preach sila mga ganitong mga salita, pero kung iisipin mo talaga, kung titingnan mo talaga or pakinggan mo talaga na mabuti yung mga iniisip nila, is yung iba is patungkol lamang sa for their own interest no, sa sarili lamang lang interest, at saka yung iba naman is nagpi-preach about wealth and money, wealth no, or mga pera or wealth ganon. Or marami ding iba no, na nagpi-preach na hindi naman talaga nakasulat dito sa Biblia, kumbaga dinagdag nila no. So dapat nating iwasan, kasi dito sa mundong ito is hindi po madali no, hindi po madali mabuhay no, hindi po madali, kasi mataas-taas pa yung buhay na lalakarin natin, pero hindi natin alam kung kailan tayo hihinto sa pagtakbo dito sa mundong ito no, kasi lahat tayo dito sa mundong ito ay tumatakbo no. Dapat ay yung ginagawa natin is yung Diyos mong pupupuri sa atin, or yung Diyos at siyang malulugod sa ating kinalulugdan tayo ng ating Panginoon, kaysa naman yung tao yung siyang nagpupuri siya. Kasi maraming mga tao na ganito no, sa kanilang mga ginagawa no, ginagawa nilang mga bagay nito, pero humihingi sila or tumatanggap sila ng mga papuri sa mga tao. Mag-ingat po kayo, kahit si Satanas na nagbibintayan, siya yung number one seller no, siya yung number one seller no, ng mga Diyos-Diyosan or mga idols no, siya yung number one na tagabinta ng mga Diyos-Diyosan. Kahit yung kaluluwa mo ibinta niyan para ka lang purihin, kasi ang sabi ni Satanas dito sa Lucas no, sabi ni Satanas no, na ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan, kasikatan, kayamanan, or ano man yon, basta sasamba ka lang sa akin. Dahil itong lahat ng mga bagay nito ay ibinibigay ko sa mga tao na siyang magugustuhan ko. Kung ikaw isang tao nakatanggap niyan, ikaw ay isang taong
pinupuri ng lahat. Yan yung mga kayamanan, yung mga papuri na yan, yung mga kayamanan or mga kasikatan na yan. Hindi yan nanggagaling sa Panginoon, kundi natatanggap mo yan kay Satanas dahil sinasabi ni Satanas, ibibigay niya sa lahat ng mga tao na gugustuhan niya. So kung ibig sabihin, kung nakatanggap ka niyan, is ikaw yung nagustuhan ni Satanas, no? Dahil nga na binibigyan ka nito, kaya sasamba ka niyan. Dahil sa oras kasi no, na sa mga ginagawa mo is pinupuri ka ng bawat tao. Kasi marami mga tao niya ngayon, mga vlogger, mga sikat na mga entertainers, mga celebrities na pinagpupuri sa mga tao, pinupuri sila, tumatanggap sila. Maniwala kayo sa akin, pagdating ng araw niyan, iiyak-iyak kayo pagdating ng araw, kasi yan yung sabi ng ating Panginoong Kristo, no? Sabi natin Panginoong Kristo, kawawa kayo ng mga tao na pinupuri kayo ngayon. Kawawa kayo na siyang pinupuri kayo ng mga tao ngayon, no? So kawawa. So mag-ingat po kayo diyan, kasi ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kayo yung mga taong gumagawa ng matuwid sa harapan ng mga tao, pero alam ng Diyos kung ano yung nasa puso niyo. Kung ano yung nasa puso niyo, kasi ang iniisip dito sa mundong ito kasi ang iniisip ng mga tao dito sa mundong ito na pinaka-importante o pinakamahalaga, walang kabuluhan, walang kwenta-kwenta sa harapan ng ating Panginoong Kristo, sa harapan ng ating Diyos, no? So mag-ingat po kayo, kasi maraming mga tao na gumagawa niya ngayon. So mag-ingat po kayo sa pagtanggap ng mga papuri galing sa ibang tao. Baka pagdating ng araw na yan, you are serving Satan, no? Hindi mo alam pala, no, sa ginagawa mong ito ay naglilingkod ka pala kay Satanas, no? Pinaglingkuran mo muna pala si Satanas, no, dahil nga sa mga natanggap mong itong bagay na ito. Kasi gusto ko malaman nyo, si Satanas ay isang number 1 seller ng mga Diyos-Diyosan, no? Siyang pinaka number 1 o numero 1, no, na nagbibinta ng mga Diyos-Diyosan. Tingnan mo, paano ko nasabi yan? Tingnan mo, diyan sa mga bagay na yan, may nagbibinta ng mga rebulto, mga Diyos-Diyosan, binibinta nila sa mga ganitong halaga. Meron din mga tao na parin din mga tao na nagiging bulag sa kayamanan, tumatanggap ng mga kayamanan, pero tumatanggap sila ng mga papuri para lamang sila kikita, no? So binibinta, ginagamit ni Satanas yung katawan mo, pero yung kapalit niyan, yung kaluluwa mo pagdating ng araw. Mag-ingat kayo. Kung hindi nyo maintindihan itong sinasabi ko, basahin nyo po nakasulat sa Biblia. So nandito po yan lahat. So mag-ingat kayo, kasi hindi lahat ng mga nagpipreach diyan, no, nagsasabi ng katotohanan na patungkol dito. So hanggang dito na, no, maraming salamat. God bless you, bro. Amen.